Samantala, mula nang ipinangako ni US President Barack Obama ang pagpapalawak at pagpapatupad ng immigration law, marami ang natuwa dito. Kaya hanggat hindi na ipapasa ang nasabing bill, may maaasahang mga protesta rito para mapadali ang pagtupad ng nasabing batas. Para sa detalye, balitaan mo kami, Cheska Aguiluz. Libo-libong katao ang nagprotesta sa iba't ibang parte sa Estados Unidos upang iodyok ang Kongreso na ipasa ang immigration bill. 18 estado sa Amerika, kabilang na ang San Francisco at Atlanta, ang nakaranas ng protesta ng tahakin ng halos 1,000 katao ang mga kalsada, bitbit ang kanilang mga banners. Ayon sa sumusuporta sa immigration bill, matitigil na ang deportation ng mga illegal immigrants na pangunahing sanhi ng pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya. Sakaling maipasa ang batas na ito, 11 milyong illegal na immigrants ang malayang makakatira sa Estados Unidos at makakatangkilik ng mga benepisyo. Subalit hindi lahat ay sa proposisyon na ito. Ilang grupo na ang naghayag na ang pagpapasa ng immigration bill ay makakadagdag lamang sa mga illegal immigrants at tuluyang babawasan ang mga trabahong dapat sanay nakalaan sa 20 milyong Amerikano na may legal na dokumento. May mga Republicans din na nagdadalawang isip na sumang-ayon dahil ang pagsang-ayon ay halos pagsuporta na rin sa mga taong lumabag sa batas. Sagot naman ng nagtutulak na maipasa ang batas, hindi sila dapat isantabi sapagkat nakakadagdag sila sa pagtaas ng ekonomiya ng bansang Amerika. Taong 2007 nang magsimula ang immigration activism movement dahil sa pagpabasura ng Senado ng mungkahing inihain ukol sa immigration law ni dating Presidente George W. Bush. Taong 2010 nang ito'y nabuhay muli dahil sa pagbasura naman ng Dreams Act, isang batas na nagbibigay ng karapatan sa mga nakababatang illegal immigrants na manatili ng legal sa Amerika. Kasalukuyang nananawagan si Presidente Barack Obama sa Kongreso na tuluyan ng isabatas ang immigration bill. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Aguiluz.